Hi guys! Magandang morning po sa inyo lahat. Actually, malamig na morning sa inyo lahat. So, ang vlog na to is about kung paano ako ng China after almost 9 months na stay ako sa Macau. So, after ko may stay sa Macau ng around 9 months, 9 months, ayun, hindi ko na nakita yung anak ko ng 9 months. Bali, nag-video ko na lang kami. Tapos, October 29, ayan, nag-immigration na kaagad kami. Lumabas na kami kaagad ng border gate sa Macau, papuntang Zhuhai, around 8 a.m. Around 8 a.m. Pagkapasok namin doon sa Macau Immigration, so hindi namin alam kung saan kami pupunta. So pumila ako doon sa pang seniors lane. Doon ako pumila. Tapos ang sabi sa akin doon, pagdating ko doon sa counter, ang sabi sa akin ni Manong police. Tingnan niya yung passport ko, sabi niya Philippine passport. Lalabas ka? Sabi niya ganun. Sabi ko, opo. So, pinapunta ako doon sa office. Tapos, nung pagkapunta ko sa office nila, pinaupo nila ako doon. Tapos, sinek yung passport ko. Tapos, pinapirma nila ako ng kasunduan na kapag lumabas ako ng Macau, ibig sabihin, may chance na hindi na ako makabalik hanggat hindi pa nag-unlift yung ban. Ganon. So, pumirma naman ako kasi uwi naman na ako. Tapos, tinawagan pa nila tumawag pa sila sa Zhuhai Immigration, sa China Immigration, kung pwede ba ako makapasok ng China. Kasi nga, di ba, pag lumabas na ako ng Macau, sabi, hindi na ako makakabalik. Eh, saan ako pupunta, di ba? Alangan naman pumunta ako ng Pilipinas. Mahirap pumunta ng Pilipinas ngayon kasi yung ticket, minsan, pag bumili ka ng ticket, tapos pag malapit ka na doon sa araw ng flight mo, biglang magka-cancel or mag-change ng date, mahirap na, 'di ba? So yun nga, tumawag sila doon. Nagstay ako doon ng mga almost 1 hour. Kakatawag, tapos kakahingi ng requirements ko, tapos may pinapirma sa akin, ganun. So after nga noon, nung sinabing okay na, yun, pinalabas na ako. Pagkapasok ko dun sa Zhuhai Immigration, pumila ako dun sa counter ng mga pang foreigners. Tapos pinapirma ako doon kung saan ako nanggaling, ganun. Kung anong pangalan ko, full name, yung basic na informations. Tapos kung saan ako nanggaling, within 14 days, kung saan ako nagstay, ganun. Kung nagpa-test pa ako ng COVID-19 test, kung positive pa or negative, syempre naman negative. Tapos yung afternoon, pinapunta nila ako sa office, mabilis lang, pinapunta nila ako sa office, tapos chinek lang yung temperature ko, tapos yung declaration health ko, yun lang. Tapos afternoon, mga less than 10 minutes lang yun. Tapos afternoon, dumiretso na ako sa Zhuhai Immigration. Doon na ako bumila sa may seniors lane ulit kasi andun yung pinaka-main na office nila. Malapit doon yung office nila. So, pagkapila ko doon, hiningi sa akin yung mga requirements ko. Siyempre, ang requirements, kailangan, it's either na sa mga foreigner na papasok ng China, it's either makakapasok ka ng China kung asawa mo ay local resident. Tapos, kung kompleto ka ng papeles. Kasi may nabasa kasi ako dun sa Macau Daily Times dati. Bilang nag-pop up sa Facebook ko, may nabasa ako sa Macau Daily Times na yung China, nagpapapasok na ng foreigners. Pero, ang foreigners, kailangan asawa niya is mainland
local resident, kung nagtatrabaho ka doon, tapos kailangan ng 14 days quarantine. So for me naman, since galing ako sa Macau, hindi ko na kailangan ng 14 days quarantine. Basta kompleto ako ng papeles, may swab, may nucleic acid test ako, gano'n, na negative, which is negative. Tapos, galing ako sa Macau, which is, wala nang COVID doon. Ilang months nang walang COVID doon. Tapos, napakahigpit ng Macau, hindi sila basta-basta nagpapasok ng mga foreigners. So, hindi ko na kailangan ng 14 days quarantine. So, after nun, umupo lang kami doon mga almost 30 minutes. Tapos, yun na. Pinalabas na ako.